Pag-uusapan naman natin sa video na to guys, no, tungkol naman sa idolatry. Kailangan nating uulit-ulitin. Kailangan nating i-refresh ang isip ng bawat isa, no, kasi itong idolatry na ito ay isang serious na kasalanan ito guys, no. Kaya kailangan talaga ipaalala sa inyo mamaya-maya ito, kasi isa ito sa mga kasalanan na talagang ginagawa ng tao hanggang sa ngayon, no. Talagang nag-i-engage sila dito sa idolatry na ito. Yung iba pa wala silang alam na kasalanan pala yung ginagawa nila. Kaya kailangan ipaalala sa inyo maya-maya ito para maalala ninyo, no, para maiwasan ninyo itong mga masamang gawain na ito, no. Pero bago ang lahat guys, no, ano nga ba ang ibig sabihin ng idolatry? Ang idolatry na ito guys, ito yung pagsasamba natin sa mga Diyos-Diyosan or kung anumang mga imahe yan, anong mga ribulto man yan na likha ng tao, no, or di kaya kung sino mang mga sikat na tao na yan, yung mga wino-worship ninyo, yan ang tinatawag na idolatry, which is yan ay mahigpit na ipinagbabawal sa atin na huwag nating gawin. Kasi anong sabi ni God dito sa Exodus chapter 20 verse 3 to 5, "You shall have no other God before me. You shall not make for yourselves a carved image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. You shall not bow down to them or serve them. For I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers on the third to the fourth generation of those who hate me." Kautusan na ito ay nakasulat sa 10 Commandments ni God, no? At ito ay sa Old Testament pa lang, ito talaga ay mahigpit na ipinagbabawal sa atin na huwag nga tayong sumamba sa Diyos-Diyosan. So, i-translate ko sa Tagalog para mas malinaw sa atin, no? Ang nakasaad dito, huwag tayong sumamba sa ibang Diyos maliban sa Kanya. Ang nakasaad dito, huwag tayong gumawa ng imahe na may pagkakatulad sa anumang nilalang na nasa langit, or sa anumang nilalang na nasa lupa, or sa anumang nilalang na nasa tubig, para sambahin daw natin ito. Dahil ang nakasaad dito, si God daw ay isang jealous God, mapanibughong Diyos siya. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil daw niya sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na henerasyon, di ba? Kaya ito ay talagang seryoso na kasalanan ng idolatry, no? Huwag na huwag nating gagawin kasi ito ay mahigpit na pinagbabawal sa atin. Ang sabi sa atin, huwag tayong sumamba sa ibang Diyos maliban sa Kanya. At huwag daw tayong gumawa ng imahe na may pagkakahawig sa mga nilalang na nasa langit. Ano nga ba ang mga halimbawa ng mga imahe ng mga nilalang na nasa langit? Katulad na lamang ng ribulto ng angels, no? Halimbawa na lang dyan, yung ribulto ng cherubim. Kapag meron tayo niyan, bumili tayo niyan, tapos wino-worship natin, malinaw na yan ay idolatry. At saka pangalawang halimbawa ng imahe na may pagkakahawig sa mga nilalang na nasa langit ay yung mga crucifixes or yung mga krusipiho, no? Yung si Jesus Christ na nakapako sa krus, di ba? Marami yan, nagkalat yung mga ganun, no, na wino-worship ng tao. Dinadasalan ng tao yung mga ganun, no, krusipiho, no? At saka pangatlong halimbawa ng imahe na may pagkakahawig sa mga nilalang sa langit ay yung mga santo, di ba? Mga santo o di kaya si Mama Mary, di ba? Yung mga ribulto ni Mama Mary, ribulto ng santo, ang ginagawa ng karamihan diyan, pinagdadasalan nila, di ba? Nilalagyan pa yan ng sampagita, minsan nakalagay sa altar nila, sinisindihan ng kandila, pinagdadasalan, di ba? Wino-worship, which is yan ay malinaw na isang idolatry, no? At saka kung tutuusin yung mga santo na yan, si Mama Mary ay wala pa yan sa langit, no? Nakahimlay pa yan sila hanggang ngayon kasi wala pa ang resurrection. Tsaka pa lang yan sila makarating doon sa langit kapag araw na ng resurrection. Tsaka pa lang yan sila babangon doon sa himlayan nila. So sa ngayon, natutulog pa yung mga yan. Pero ang ginagawa ng mga tao, wino-worship yung ribulto nila. Diba? Malinaw na yan ay isang idolatry. Kasuklam-suklam yan sa paningin ng Diyos, no? At saka nakasaad din dito sa Leviticus chapter 19 verse 4, "Do not turn to idols or make for yourselves any gods of cast metal. I am the Lord your God." Diba? Nakasaad nga dito. So, huwag nating ibaling yung pansin natin doon sa mga idols natin or yung mga hinahangaan natin, kung sino man yung mga sikat na mga tao na yan, or kung anong mga imahe man yan, anong mga ribulto man yan na likha ng tao. Huwag nating ibaling yung pansin natin doon, no? Kasi ang nakasaad dito, si God daw ang Diyos natin. Kumbaga,
Siya yung deserve na i-worship natin kasi siya ang Diyos, siya ang may-ari ng buhay natin, siya ang nagpo-provide para sa atin, di ba? Kaya dapat siya ang wino-worship natin, hindi yung mga likha ng tao na yan, hindi yung mga sikat na mga personality sa mundong ito. At saka sabi din dito sa 1 Corinthians chapter 10 verse 14, therefore, my beloved, flee from idolatry. Malinaw na ipinagbabawal nga sa atin, sabi sa atin, tumakas tayo dito sa idolatry, iwasan natin itong gawain na ito kasi yan ay kasalanan sa Diyos, kasuklam-suklam sa Diyos yan, no? Malinaw na ipinag-uutos sa atin na huwag nga tayong mag-engage sa idolatry na ito, no? Alamin natin dito, no, kung ano-ano pa ang mga halimbawa ng idolatry, di ba? Mga modern idolatry na kadalasan na ginagawa ng tao pero hindi nila alam na ito pala ay nabibilong sa idolatry, no? So, tatalakayin natin sa video na ito, guys, no? Number 1 na talaga dyan ay yung pag-worship natin sa mga celebrity. Ito na yung mga artista, yung mga famous na mga personality na ina-idol natin, wino-worship natin kasi nga nagagandahan tayo or nagagwapuhan tayo, 'di ba? Sikat na sikat, kaya ang ginagawa natin ay wino-worship natin. Parang yung atensyon natin, lahat ng oras natin, lahat ng panahon natin ay ginugugol na natin doon sa pag-worship natin sa mga celebrity. Sinusubaybayan natin yung mga buhay nila kasi nga ina-idol natin, di ba? Sa halip na sigad yung pagtuunan natin ng pansin, sigad dapat yung i-worship natin kasi siya naman talaga ang deserving na i-worship, di ba? Binabaling natin yung pansin natin, yung atensyon natin, binabaling natin doon sa mga celebrity. Na malinaw yan na yan ay kasalanan sa Diyos kasi yung mga celebrity na yan, kahit i-worship ninyo yan, kahit sambahin ninyo yan, hindi kayo kilala niyan. Ang celebrity na yan, pagdating ng araw, hindi kayo pagkalooban yan ng kaligtasan, hindi kayo bibigyan ng eternal life niyan. Huwag natin ibigay yung focus natin sa kanila, huwag natin ibigay yung time natin sa kanila. Doon sa Diyos natin ibigay dahil si God ang magbibigay ng kaligtasan sa atin, si God ang magbibigay ng eternal life sa atin, no? At saka, pangalawang halimbawa naman ng modern idolatry ay yung sobra-sobrang panonood natin sa entertainment, no? Katulad na lang ng social media na yan. Nanonood tayo ng mga sumasayaw or di kaya yung mga kumakanta na yan, yung mga nagjo-jokes na yan, di ba? Diyan sa social media. At saka yung panonood natin ng TV kasi nga kapag nahook ka na sa ganung gawain, di ba? Nabaling na yung atensyon mo doon, lalo na kapag may mga palabas sa TV na sinusubaybayan mo, ay talagang sinusundan mo talaga yan. As in talaga nagbibigay ka ng oras para dyan, para panuorin yan, or para masubaybayan mo lang kung ano yung mga drama dyan sa TV, or kung ano man yung mga kinakahiligan ninyong panuorin dyan sa social media na yan, no? Talagang ang oras ninyo ay ginugugol ninyo dyan, no? Yan ay idolatry yan. Ang nakasaad nga kung saan natin nauubos yung oras natin, kung saan natin ginugugol yung panahon natin, or kung sino yung pinagtutuunan natin ng pansin or binibigyan natin ng atensyon natin sa mundong ito. Yun na yung sinasamba natin, yun na yung wino-worship natin, parang yun na yung Diyos natin. Malinaw na yan ay idolatry, di ba? Kasalanan sa Diyos, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, no? At saka, pangatlo naman na halimbawa ng modern idolatry ay yung material possessions natin at saka yung pera. Yung mga pagmamay-ari natin, mga ari-arian natin, at saka yung pera. Kasi sa panahon ngayon, ang mga tao ay mga mukhang pera na, parang pera na ang ginagawang Diyos nila, or di kaya yung mga ari-arian nila, no? Halimbawa, kotse, or kung ano man yan, yung magagarang bahay nila, parang doon na nauubos ang oras nila, yung panahon nila, yun na yung pinaglalaanan nila ng oras nila, ng panahon nila, yung atensyon nila, doon na nila binibigay, no? Kung paano sila magkapera, kung paano nila madagdagan yung income nila, wala na silang panahon sa Diyos, di ba? Ang panahon nandoon na sa material na bagay, ang panahon nandoon na sa kung paano magpayaman. Ang Diyos nakalimutan na natin. Yung Diyos na may-ari ng buhay natin, yung Diyos na nagpo-provide sa atin, yung Diyos na totoong source ng blessings natin, yung Diyos na totoong source ng peace of mind, ng inner joy natin ay binabaliwala na natin, nakakalimutan na natin. Mas binibigyan natin ng atensyon, binibigyan natin ng pansin yung mga temporary na success sa mundong ito, yung mga temporary na bagay sa mundong ito na kahit kailan ay hindi magbibigay sa atin ng kaligtasan, kahit kailan ay hindi magbibigay ng eternal life sa atin, no? At saka pag-apat naman na halimbawa ng modern idolatry ay yung
power at saka reputation, no? Tulad ng gawain ng karamihan sa mga tao ngayon, 'di ba? Nag-aaral sila ng witchcraft. Kasi nga ang witchcraft ay may power at saka ang witchcraft maraming kakayahan, nagbibigay sa kanila ng success. Pinagkakakitaan nila yung witchcraft nila kaya sila ay nag-i-engage dito, no? Nagpa-practice sila ng witchcraft, no? Kasi nga may power. So ngayon, kapag yan ang pinagkakaabalahan ninyo, parang nahook na kayo sa ganung gawain kasi nga may hatid na power sa inyo. Nandiyan na yung time ninyo, yung attention ninyo sa pagkakas ng spells, pagkakas ng witchcraft. Malinaw yan ay idolatry yan, di ba? Yan ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos, no? Hindi yan kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Isang malaking kasalanan sa Diyos yan, nabibilong sa idolatry yan. Bakit? Diyan ninyo dinidepende yung success niyo sa witchcraft. Hindi kayo magdepende kay God, di ba? Napaka-powerful ng Diyos na nasa langit. Bakit hindi niyo idepende yung success niyo doon? Bakit diyan sa witchcraft na yan ay malinaw na kasalanan sa Diyos yan, no? At saka, panglima naman na example ng modern idolatry ay baka hindi natin alam yung mga pride natin at saka pagiging makasarili natin ay ino-consider din yan na idolatry kasi kapag tayo mayabang, kapag tayo makasarili, lahat ng atensyon natin, lahat ng oras natin ay binibigay na natin sa sarili natin. Gusto natin ay may mapatunayan tayo sa tao, kaya ginagawa natin lahat ng paraan para umasinso tayo. Ginagawa natin lahat ng paraan para makuha natin yung atensyon ng tao kasi nga self-centered tayo, makasarili tayo, mayabang tayo. Gusto natin, tinitingala tayo ng tao. Gusto natin, ang atensyon ng tao ay nasa atin, no? Ayan ay kinukonsider din yan na idolatry kasi kapag self-centered ka, lahat ng oras mo, lahat ng panahon mo para sa sarili mo na lang, lahat ng atensyon mo para sa sarili mo na lang, parang sinasamba mo na yung sarili mo. Huwag mong gawin yan kasi hindi mo Diyos yung sarili mo. May tunay na Diyos na dapat sambahin. Huwag mong sasambahin yung sarili mo dahil magkakasala ka pa sa Diyos, no? At pang-anim naman na halimbawa ng modern idolatry ay yung pakikipagrelasyon natin. Kadalasan sa atin, sumasamba na tayo sa lalaki, sumasamba na tayo sa babae, di ba? Lalo na kapag mahal na mahal natin yung karelasyon natin, lahat ng oras natin, lahat ng panahon natin, lahat ng atensyon natin, doon natin ginugugol sa mga tao na mahal natin, nakalimutan na natin ang Diyos, di ba? Dapat ay unahin natin ang Diyos sa buhay natin. Kasi nga, yung Diyos ang nagbibigay sa atin ng blessings. Si God ang nagpo-provide sa atin, di ba? Si God ang magbibigay sa atin ng lahat ng bagay na ikakasaya natin sa mundong ito. Huwag natin kalimutan ang Diyos. Unahin natin ang Diyos higit sa lahat kaysa yung tao na kapwa natin, tao ang inuuna natin. Di ba? Yan ay mahigpit na pinagbabawal sa atin. Si God muna ang unahin natin. Tsaka na yung sarili natin at yung kapwa natin na tao, no? Magbigay tayo ng oras para kay God. Magbigay tayo ng atensyon para kay God. Bigyan natin ng time si God. Bigyan natin ng panahon si God. Mag-focus tayo sa Kanya para makamta natin kung ano yung mga inaasam-asam natin, kung ano yung mga desire ng puso natin. Unahin muna natin si God sa mga buhay natin, no? Paano nga ba ang mga consequences na matatanggap natin or makukuha natin sa pag-i-engage natin sa idolatry? Number 1 na talaga, masisiparit tayo kay God, di ba? Mahihiwalay tayo kay God. Kasi nga, idolatry, malaking kasalanan. Gumagawa tayo ng kasalanan, so ang ibig sabihin, masisiparit tayo kay God, mawalan tayo ng relationship kay God, mawalan tayo ng connection kay God, no? Yan ang number 1 na consequence na makukuha natin, which is ay hindi maganda kasi kapag nasiparit tayo kay God, di ba, mawalan tayo ng relationship sa Kanya. Paano na lang yung provision natin sa Kanya? Paano na pa natin ma-please si God kung kapag nahiwalay tayo sa Kanya, hindi na natin ma-please si God, di ba? Hindi na natin mapapakiusapan. Kapag may gusto tayong hilingin sa Kanya, hindi na natin kailanman siya mapapakiusapan kapag tayo nag-engage sa idolatry na to. Kasi nga, masisiparit tayo sa Kanya unless magsisi tayo, no? At saka, pangalawang consequence na makukuha natin kapag tayo nag-engage sa idolatry ay magkaroon tayo ng moral corruption, di ba? Kasi kapag nag-engage tayo dito sa idolatry na ito, hindi na natin alam, hindi na natin madidiscern or hindi na natin mauunawaan kung ano yung tamang gawain or kung ano yung mali. So, magkaroon tayo ng corruption pagdating sa moralidad natin, no? Kaya dapat huwag natin gagawin ito, no? Pangatlo naman, na consequence na makukuha natin kapag tayo ay nag-engage dito sa idolatry ay magkaroon tayo ng kalituhan at saka mabubulag tayo sa katotohanan. Kasi kapag tayo nag-worship ng
idols natin or mga Diyos-Diyosan natin, ay doon na ang focus natin, no? Hindi na natin makita kung ano yung katotohanan ng mga salita ng Diyos. Magkaroon tayo ng kalituhan kasi yung gino-worship natin na false God or yung Diyos-Diyosan na yan, kahit kailan yan, hindi yan magbibigay ng reaksyon sa inyo, hindi yan tutugon sa inyo kung ano man yung mga dinadalangin nyo dyan, kung ano man yung mga sinasabi ninyo dyan, hindi yan tutugon sa inyo kasi yan ay walang buhay, di ba? Kaya malilito kayo ngayon kung bakit hindi niyo nakukuha yung mga kahilingan ninyo, kung ano yung dinadasal ninyo ay hindi na pa sa inyo dahil mali ang proseso ng pagdasal ninyo, idinadaan nyo sa rebolto, idinadaan nyo sa mga imahe, di ba? Kaya magkaroon kayo ng kalituhan, mabubulag kayo sa katotohanan, no? At saka, pang-apat naman na consequence na makukuha natin kapag tayo ay nag-engage sa idolatry na to, ay magkaroon tayo ng personal transformation, kumbaga, kung sino yung ina-idol natin, kung sino man yung mga sinasamba natin ng mga Diyos-Diyosan na yan, magiging katulad na tayo nila. Kasi kung sino yung ina-idol natin, yun ang pamarisan natin, di ba? Lalo na kapag mga celebrity yan, kung sino yung ina-idol niyong celebrity, ginagaya ninyo, halimbawa sa pag-uugali, gagayahin ninyo sa pananamit, gagayahin ninyo kung ano yung mga sinasabi nila, ginagaya ninyo kasi nga idol ninyo, di ba? Magiging huwara na sila sa inyo, magiging model na sila sa inyo. Eh halimbawa, hindi naman good influence ang mga ina-idol ninyo, magiging ganun na rin kayo, magiging katulad kayo nila, di ba? Kaya yan ang isa sa consequence na makukuha natin kapag nag-engage tayo sa idolatry, no? Panglima naman na consequence na makukuha natin kapag tayo nag-engage sa idolatry ay magkaroon tayo ng emptiness at saka disappointment, diba? Mabigo tayo. Kasi, halimbawa, nag-worship ka ng mga rebulto na yan or kung ano man yung mga positiho na yan na bino-worship ninyo. Kung kaninong rebulto man yung bino-worship ninyo. Kasi kadalasan talagang aminin man natin o hindi, diba? Marami yan sa mga simbahan. Diba, nandoon, pumupunta doon sa mga rebulto, pinagdadasalan nila yung rebulto na yon, nagsa-sign of cross pa, nagdadasal sa rebulto na yon. Eh, ang mga rebulto na pinagdadasalan ninyo, hindi yan nakakarinig, at saka hindi yan nakakapagsalita, hindi yan tutugon sa inyo kasi walang buhay yan, rebulto nga yan, imahe lang yan, at higit sa lahat, hindi yan makakagawa ng aksyon para tugunan yung mga prayer ninyo. So, ang mangyari sa inyo, ma-disappoint kayo ngayon kasi walang tugon ang mga prayer ninyo. Kasi nga, rebulto yung pinagdadasalan ninyo, walang buhay yan. Hindi kailanman tutugon sa inyo yan. Hindi kailanman magsasalita yan. Hindi kailanman makakarinig yan dahil rebulto yan. Ang mangyayari sa inyo, magkaroon kayo ng unanswered prayers. Walang tugon ang mga prayer ninyo kasi mali yung uri ng pagdadasal ninyo. Mali yung klase ng pagdadasal ninyo. Anong sabi ni Jesus Christ? Ang turo sa atin kapag magdasal tayo, pumasok tayo sa kwarto natin, ilak natin yung pinto, makipag-usap tayo sa Diyos. Ikaw lang at ang Diyos ang nakakarinig, wala ng iba. Diba? Hindi rebulto ang Diyos, buhay na buhay yung Diyos natin nasa langit. Naririnig tayo ng Diyos kahit ano pa magsasabihin natin sa prayer. Kahit nga yung mga iniisip natin, alam ni God yan. Alam niya kung ano yung laman ng isip natin. Lalo na kapag nag-pray ka, alam na alam niya kung ano yung mga kahilingan mo. Bakit ba kasi hindi pa natin i-direct sa Kanya yung prayer natin, idadaan pa dyan sa mga rebulto na yan na wala namang buhay yan. Kahit sabihin pa ninyo na representative, hindi pwedeng ganyan. Kahit malinaw nga na ipinagbabawal sa atin na huwag tayong gumawa ng mga imahe na may pagkakahawig sa mga nilalang doon sa langit, di ba? Malinaw na nakasaad sa Bible yan. Dapat ay magbasa tayo ng Bible para hindi tayo malinlang ng mga kalaban natin, no? At saka, pang-anim naman na consequence na makukuha natin kapag tayo ay nag-engage sa idolatry, mawawala sa atin yung blessings. Diba? Mawalan tayo ng blessings kasi alam naman natin, ang totoong source of blessings ay si God lang. Mawawalan tayo ng peace of mind, mawawalan tayo ng inner joy kasi alam naman natin kung sino ang totoong source ng inner peace at inner joy, si God lang. Kapag tayo ay may personal na relationship kay God, tayo ay may connection kay God, matatanggap natin yung blessings niya at saka yung inner joy at saka inner peace. Ngayon, kapag tayo nag-worship sa mga idols, hindi na maipagkaloob ni God sa atin yung blessings niya. Kasi nga iba yung wino-worship natin, iba yung dinadasalan natin at higit sa lahat, hindi na natin makakamtan yung inner joy at saka inner peace.
magkakaroon tayo ngayon ng anxiety, yung iba nagkakaroon ng depression, 'di ba? Yung iba nadi-distress, 'di ba? Kaya nga nangyayari yung ganun kasi nga nahihiwalay tayo kay God, 'di ba? Nawawalan tayo ng connection kay God, nasisipali tayo kay God, kaya nangyayari sa atin yung mga ganung pangyayari, no? At saka pang-pito naman na consequence na makukuha natin kapag nag-engage tayo dito sa idolatry ay magiging slavery tayo dito sa mga idols natin. Ibig sabihin, magpapaalipin na tayo dito sa mga idols natin, magiging alipin tayo, 'di ba? Kasi sa halip na ang hinahanap natin ay yung freedom, 'di ba? Kasi kapag ang pinagtutuunan natin ng pansin ay yung pagbabasa natin ng mga salita ng Diyos, pag-aaral natin ng mga salita ng Diyos, ay makakamtan natin yung kalayaan na deserve natin, 'di ba? Kasi malalaman natin ang katotohanan ng mga salita ng Diyos, magiging malaya tayo. Pero kapag tayo nag-engage sa idolatry, ang mangyayari sa atin, magiging alipin tayo doon sa mga idols natin. Kasi idol natin, hahanap-hanapin na natin, magiging modelo na natin, huwaran na natin, nandoon na lahat ng focus natin. So, ang mangyayari sa atin, magiging alipin nila tayo, no? Magiging alipin tayo ng idol natin, no? Which is, yan ay malaking kasalanan sa Diyos, no? Kasi nga, ipinagbabawal nga sa atin na huwag tayong sumamba sa mga Diyos-Diyosan, no? Itong pag-i-engage natin sa idolatry na ito ay intended talaga na gawin yung mga bagay na yan, katulad na lang ng mga rebulto na yan, or katulad na lang nung panuorin sa social media na yan, sinadya talaga na gawin yan para ma-hook tayo sa ganung gawain. Kasi nga, ang purpose nga kung bakit ginawa yan ay ilayo tayo sa Diyos, mawalan tayo ng time sa Diyos, mawalan tayo ng communication kay God, mawalan tayo ng attention para sa Diyos, no? Kaya intentional talaga na ginawa itong mga ganitong gawain para ma-hook tayo sa ganitong gawain, mailayo natin yung sarili natin sa Diyos, para magkasala tayo sa Diyos, para hindi natin ma-inherit yung eternal life na ipagkaloob sa atin ni God kapag tayo ay masunurin sa mga salita niya. Malinaw na isang panlilin lang sa atin ito bilang mga tao, no? At saka, pag-set ako ng biblical example ng idolatry, no? Ano-ano nga ba yung mga halimbawa ng idolatry sa Bible, no? Number 1 na talaga ay yung golden calf na pinagawa ng mga ancient na Israelites, no? Kung nagbabasa kayo ng Bible, mababasa ninyo na noong umakyat si Moses sa Mount Sinai para i-receive yung 2 tablet ng 10 commandments ni God, ang mga Israelites ay inainip sila. So, ang ginawa nila, nagpagawa sila ng imahe ng golden calf. Ayun ay sinamba nila, winorship nila habang wala si Moses, no? Nag-celebrate pa sila, nagkaroon pa sila ng kasiyahan, sinasamba nila yung golden calf na yun, which is ikinagalit ng husto ni God, no, na nakahanda na si God para sirain sila. Kung hindi lang napakiusapan ni Moses si God, ay maaring nasira yung mga Israelites, no? At saka, pangalawang halimbawa naman ng biblical na idolatry ay yung pagsamba nila sa Diyos-Diyosan nila na si Baal, di ba? Yan ay kinakagalit din ng Diyos, di ba? Pangatlo naman na halimbawa ng biblical na idolatry ay noong gumawa si King Nebuchadnezzar ng rebulto niya. Ang ginawa niyang rebulto ay yung rebulto ng giant na gold, at saka ipinag-uutos niya sa mga tao na i-worship yung ginawa niyang rebulto, no? Ayan ang pangatlo na halimbawa sa biblical na idolatry, no? At saka pang-apat na halimbawa ay si King Solomon, no? Noong una, si King Solomon ay faithful servant siya ni God noong umpisa. Pero noong sikat na siya, kasi nga dahil nga sa wisdom niya na pinagkaloob ni God sa kanya, at saka dahil sa kayamanan niya, sumikat siya ng husto, no, na kahit sa ibang bansa pa ay sumikat siya. Kilala siya ng tao. So ang nangyari sa kanya, no, nahulog siya sa temptation. Nag-asawa siya ng mga foreigner, no, which is ipinagbabawal ni God na ang mga Israelites ay hindi pwedeng kumuha ng asawa ng mga foreigners. Kasi nga kapag foreigner, iba ang Diyos nila, maaaring ma-impluensyahan siya ng mga foreigner na asawa niya para ilayo niya yung loob niya kay God, which is nangyari nga. Kasi na-inlove siya sa mga babae na foreigner, no, so nagkaroon siya ng 700 na asawa. At 300 yung mga mistress niya or mga kabit niya, no, sobrang dami. At saka yun ay kadalasan ay mga foreigner. So ang nangyari, yung mga asawa niya na foreigner, inilayo nila yung loob ni King Solomon kay God, no. So si King Solomon, nag-engage siya sa idolatry, no. Ang ginawa niya,
ay nagpagawa siya ng shrine ng mga Diyos-Diyosan ng mga foreigner niyang asawa, katulad na lang nung nagpatayo siya ng shrine ng Ashtoreth na goddess ng mga Sidonians, pati yung shrine ng Milcom, yung god ng mga Ammonites, no? Nagpatayo siya ng shrine. So malinaw ito ay labag sa kautusan ng Diyos. Kaya nga ipinagbabawal ng Diyos na huwag kumuha ng mga asawa ng foreigner, kasi nga iba ang Diyos nila. So nangyari nga yung sinasabi ni God na inilayo ng mga asawa ni King Solomon yung loob niya sa Diyos, no? Kaya ito guys ay mga halimbawa ng biblical na idolatry. Dapat ito ay iwasan natin, no? Iwasan natin itong pagsamba natin sa Diyos-Diyosan kung ayaw natin na maparusahan tayo balang araw. Sa halip na sumamba tayo sa Diyos-Diyosan, sambahin natin yung totoong Diyos, yung Diyos na buhay, yung Diyos na nakakarinig sa atin. Lahat ng sasabihin natin sa prayer ay naririnig niya, na pwede pa niyang tugunan yung mga prayer natin, kasi nga naririnig niya kung ano yung sinasabi natin. May kakayahan siya para tugunan kung ano man yung mga kahilingan natin sa prayer. At higit sa lahat, yung Diyos na may kakayahan na bigyan tayo ng eternal life, yung Diyos na may kakayahan para sirain ang kaluluwa natin balang araw, yung Diyos na magbibigay sa atin ng judgment balang araw, yun ang sasambahin natin. Kasi siya ang magbibigay sa atin ng kaligtasan, siya ang pwedeng magbigay sa atin ng eternal life. Pwede nating ma-inherit yung kingdom niya balang araw kapag siya ang winorship natin, kapag ang focus natin binigay natin doon kay God, ang time natin, ang panahon natin ay binigay natin sa Kanya, di ba? Siya muna ang unahin natin sa mga buhay natin. Maaaring mapagkalooban niya tayo ng eternal life. Maaaring doon sa kaharian niya ang punta natin balang araw, ang judgment natin. Doon sa kaharian niya ang punta natin kapag naging masunurin tayo sa mga kautusan niya, no? So para sa atin na nag-i-engage dito sa idolatry na ito guys, sana malaman natin, magkaroon tayo ng realization na ang pag-i-engage natin sa idolatry ay isang serious na kasalanan. So kung tayo man ay nag-i-engage nito sa ngayon, ay hindi pa naman huli ang lahat para pagsisihan natin ang lahat ng mga kasalanan natin. Umaksyon na tayo ngayon guys habang maaga pa, no? Kailangan natin pagsisihan ang mga kasalanan natin na nagawa natin sa pag-i-engage natin dito sa idolatry para makuha natin ang kapatawaran ni God, para mapagkalooban tayo ng kaligtasan, at higit sa lahat para balang araw mapagkalooban tayo ni God ng eternal life doon sa kaharian niya. So ngayon pa lang umaksyon na kayo. Huwag nyo nang patatagalin guys, baka mahuli pa ang lahat, no? Para hindi niyo pagsisihan yung mga katigasan ng ulo ninyo. Dapat ay magkaroon na ng liwanag ang isip ng bawat isa sa atin na kailangan nating lumayo dito sa idolatry na to. Kailangan nating iwasan ang idolatry na ito para hindi tayo maparusahan ni God balang araw, no? So, yun lang naman yung aking maisi-share sa inyo sa araw na to guys. Sana may natutunan kayo sa akin. Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone!